Sa isang tahimik na baryo sa kabundukan ng Cordillera, naninirahan si Lyra, isang dalagang may mapupungay na mata at pusong mapagkalinga. Siya'y isang manunulat na lumayo sa syudad upang hanapin ang sarili. Araw-araw, sumasama siya sa mga mangingisdang bundok, sumusulat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang gabi, habang siya'y naglalakad pauwi galing sa isang malayong ilog, may narinig siyang kaluskos sa mga dahon. Sa kanyang harapan, tumambad ang isang lalaking may mapuputing balat, nangangislap na mga mata, at kapansin-pansing kagandahan na hindi niya maipaliwanag. "Huwag kang matakot," ani ng lalaki, ang kanyang tinig ay parang musika sa hangin. "Ako si Elias." Hindi alam ni Lyra kung bakit, ngunit sa kabila ng panganib ay hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang koneksyon siyang nadama. Dumalas ang pagkikita nila ni Elias. Tuwing gabi, lumalabas ito mula sa kagubatan. Magkasama silang naglalakad sa tabi ng ilog, nagkukwentuhan, at tumitingala sa buwan. Ngunit may malamig sa kanyang paghawak. Si Elias ay bihirang lumapit sa araw. At minsan, sa isang sandaling nakita niya ito na nasugatan sa bisig, hindi dugo kundi itim na likido ang lumabas. Doon niya nalaman ang totoo. "Ako'y isang vampira," bulong ni Elias, puno ng sakit at takot na mawalan. "Hindi ko ginustong maging ganito. Isinumpa ako noon pa man." Ngunit imbes na lumayo, niyakap ni Lyra si Elias. "Hindi kita iiwan. Anumang nilalang ka, ang puso mo'y totoo." Habang lumalalim ang damdamin nila sa isa't isa, dumating ang panganib. Isang pangkat ng mga mangangaso ng vampira ang dumating sa bayan, pinamumunuan ng isang lalaking kilala bilang Padre Santiago, isang albularyo at dating pari na ang anak ay pinaslang ng isang vampira. Nahuli ng mga mangangaso si Elias isang gabi habang nagpapahinga sa kuweba. Ipinako siya sa isang krus at ibinilad sa araw. Ngunit bago tuluyang masunog ang kanyang katawan, dumating si Lyra, humarang, at sumigaw. "Mahal ko siya." Hindi siya halimaw. Gulat ang lahat. At sa isang hindi inaasahang pangyayari, lumitaw ang buwan sa liwanag ng araw, isang eclipse na nagpigil sa pagkasunog ni Elias. Ang mga mangangaso, sa takot at pagtataka, ay umatras. Upang tuluyang mailigtas si Elias, kinailangan ni Lyra na maghanap ng matandang babaylan sa kabilang bundok. Ayon sa babaylan, may iisang paraan upang maibalik si Elias sa pagiging tao. Kailangang ialay ni Lyra ang kanyang sariling dugo sa ilalim ng buwan, habang buo ang kanyang pag-ibig. "Ngunit mamamatay ako?" tanong ni Lyra. "Hindi ka mamamatay kung tunay ang pag-ibig. Ngunit mawawala ang alaala mo sa kanya." Sa gabing iyon, sa gitna ng gubat, pinainom ni Lyra si Elias ng kanyang dugo habang sinisigaw ang kanyang pagmamahal. Lumiwanag ang paligid. Gumapang ang liwanag sa katawan ni Elias. Unti-unti, naging mainit ang kanyang balat. Ngunit si Lyra ay unti-unting nawalan ng ulirat. Nagising si Elias sa isang liwanag ng araw. Sa unang pagkakataon, hindi nasunog ang kanyang balat. Siya'y naging tao muli. Tumakbo siya papunta kay Lyra, gising ngunit walang alaala ng kanilang pagmamahalan. Para siyang estranghero sa kanyang mga mata. "Anong pangalan mo?" tanong ni Lyra, may ngiti ngunit walang ganita. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, ngumiti siya, pinigilan ang luha, at sinabi, "Ako ang taong minahal mo sa lilim ng buwan." Mula noon, araw-araw silang magkasama. Kahit hindi na maalala ni Lyra ang nakaraan, unti-unting nahulog muli ang kanyang puso kay Elias, isang bagong simula, sa ilalim ng parehong buwan.